Magandang araw mga kaibon. Welcome back ulit sa channel natin. For today's video, yun, sisilipin natin yung mga nest box ng mga alaga nating ibon, no? Dahil matagal na nating di nasisilip yung mga nest box nila. So i-check natin kung okay pa ba yung mga inakay ng mga breeder natin dito, no? Tapos may good news tayo. Yung Red Factor Opaline natin, no? Sa Red Factor Opaline project natin yun, nag-e-egg na kanina. Sinilip natin kaninang umaga. Pero yung mga ibang nest box di pa natin sisilipin. So silipin natin ngayon. Tara, check natin yung mga nest box na mga alaga nating ibon. So unahin na natin dito mga kaibon, no? Dito sa Opaline Dilute project natin. Check natin kung may itlog na ba yung hen dito, kasi yung hen dito medyo magana yung pitan niya nung ano eh. Minsan pa eh, nakita natin eh. So katukin muna natin. Tingkak natin. Ayan yung hen. Ayun o. Mapapansin nyo. Yun, medyo bukol na yung pit niya. Pero check natin kung may itlog na. So yun, nagdinesting pa lang. Wala pang itlog guys. Yung ibon natin nagdinesting pa lang, no. So kulang pa yung nesting na binigay natin. Dadagdagan pa natin yan. Tara, lipat naman tayo. Dito naman tayo sa ano natin, Opa Fail Follow project natin. May dalawa tayong inakay dito. Medyo matagal na natin hindi nasisilip to. Check natin kung okay pa ba yung mga inakay nila, no? Sana okay pa. Tignan natin. So yun, medyo matapang lang yung hen dito, kaya kahit katukin natin to, hindi naman lalabas to. Pero ano, kakatukin pa rin natin para alam niyang bubuksan natin yung nest box nila. Yun. So nasaan yung mga inakay mo? Wala na guys yung mga inakay niya. Na-deads na. Nangangamoy ano na. Deads na inakay. So yun, yung mga langgam din sa loob, oh. Na-deads na talaga. Wala na. Yung dalawa yata. Sayang naman. Tapang nung hen natin dito. Ba't kaya namatay yung mga inakay niya? Yan, mayroon pa siyang bumuhay talaga ng fail follow eh. Pero check natin kung nandito pa yung isa. So wala na talaga. Ayun, oh, nilanggam na rin. Ayun, oh. Wala na, deads yung mga inakay natin dito, mga kaibon. Sayang naman. Medyo matagal na natin hindi nasilip to eh. Ayan, no. Yung kung mapapansin nyo sa ibaba, yung mga langgam, ayun, no, nandun. So na deads yung mga inakay natin dito, yung dalawa, no. Sayang naman. Ang gagawin natin yan, pagpapahingin muna natin itong mga ibon natin dito, yung back to back fail follow natin. Pagpapahingin muna natin siguro, tapos dilinisin natin nest box nila, tsaka lalagyan natin ng 7 powder. Yun, kukondisyon muna natin ulit yung mga ibon natin. Sayang naman, no, dalawang ibon, dalawang fail follow ang na-deads, no, dito sa ano natin, Opa Fail Follow project natin. Hindi natin alam ba't na-deads, no, kasi ano naman to eh, hindi naman natin sinisilip lagi. Ngayon na lang ulit natin sinilip. Pero yun, wala na pala, na-deads na. Sayang naman. Ayun yung inakay, kung makikita nyo yun, nasa lapag yung mga nilalanggam. Ayun, no? So lipat naman tayo dito guys sa Crimino Opaline project natin. Itong Green Opa, Split Ino, Split Par Blue natin, tsaka White Bull natin dito, nasa loob ng nest box, no? Check natin kung, alam ko pisa na yung mga inakay dito eh. Check natin. Palabasin lang natin yung hen. Ayun yung hen natin, White Bull, Split Ino. Ayun, dalawang inakay, malulusog. Pero kulang sa nesting material, no? Pero walang visual. Yung isa green series, yung isa blue series.
no, kasi split sa Power Blue yung ano natin eh, yung cock natin. Baka mas play legs to, no, kaya ano, bibigyan natin ng nesting material to, malunggay, tapos siya na bahala magkabit dito sa ano nila, nest box nila, para hindi mas play leg yung anak nila, no. Yun, okay yung dalawang inakay natin dito. Pisa na to nung ano eh, kailan ba napisa? No, nung ano pa, ay wala, hindi ko na ano, hindi ko na lista kasi kailan ba to napisa. Sinilip ko to nung last ano eh, nung siguro mga 1 week ni siguro tong inakay na to. Kaya lalagyan natin ng ano to, ng date hatch to, 1 week. Alam ko napisa na to nung nakarampa eh. Sinilip natin yung isa pa lang. Alam ko isa pa lang napipisa nung nakaraan. Pero yun, ngayon dalawa na pala yung pisa. Yun, halos magkasing laki sila, no. Pero nakalimutan ko lagyan ng ano, date hatch, no. Pero 1 week na siguro tong mga inakay na to, 1 week na or 5 days ganyan. Lalagyan natin ng ano, ng date para ano, mailista natin sa logbook natin. Tapos dito naman sa Lutino Opaline project natin, no, check natin. May papisa tayo ditong isang ano eh, isang Lutino. Yung pinaposter natin. Pero tagal na natin di sinisilip to. Check natin kung okay pa ba yung inakay. Tsaka yung dalawang inakay nilang nauna, no, malayo kasi diferensya eh. Duda ako siguro ano na yung ano natin, yung isa kasi maliit siya eh. So ito yung cock natin, Green Opa split ino, split Power Blue. Yung malaking agwat nung ano eh, nung huling silip natin, malaking agwat nung ano eh, nung kakapisa pa lang nung ano, nung red eye natin. So yun, dalawa lang inakay nila, oh. Wala yung ano, red eye, pero check natin. Oh, nawala na yung red eye. Duda na ako kasi ano eh, malaking agwat nung pagitan nila. So alam ko na talaga na ano, hindi makakasurvive yung ano. Eh wala tayong paglilipatan na iba, no. Wala tayong paglilipatan nung ano eh, mga nung red eye eh, kaya ano, hindi natin nalipat sa ibang ano, nest box, no. Kung may pa-poster lang sana tayo, nakasurvive sana yung red eye natin. So yun, wala talagang ano. Eto, anak na talaga nila to. Dalawang opaline to, makikita nyo. Yan, no? Halata naman eh, dalawang opaline. Tapos dito naman sa mga pinagpapares natin, no, tong Green Opa split ino natin, tsaka yung Lutino hen natin, hindi pa rin sila banded, mga kaibon. Tagal nila magpares. So papaliguan ulit natin to ng ano, ng washout para mabilis na sila magpares. Hindi natin na lang, baka bukas, no, spray natin ng washout tong ano, tong pinagpapares natin na to. Tagal nila magpares eh. Pareho naman proven yan, proven cock tsaka proven hen yan, no. Kaya lang talagang ano, hindi pa talaga nag-prepare. Tapos dito naman, yun, nakikita ko nagtatabi naman na sila, pero hindi ko pa rin sure na kung banded na sila, no, kasi iwas pa rin yung cock natin dito sa hen natin. Masyadong matapang yung hen dito eh, yung Power Blue. Masyado siyang matapang. Pero ano, nakikita ko nagtatabi naman na sila, pero hindi ko pa sure kung talagang banded na talaga sila, no, compare na talaga sila. Pero pag nakita natin na banded na sila, yun, kukondisyon lang sila ng mga 1 week, tapos isasalang na natin tong ibon natin dito dahil matured na rin daw tong hen na to eh. Ready to breed na rin daw yung hen natin dito. So yun mga kaibon, ang daming bad news dito sa ibon na natin, sa aviary natin, no. 8 inakay yung na-deads natin, yun, napakasayang talaga, no. 8 inakay, 2 doon yung Lutino. Hindi natin alam kung opaline yun dahil doon sa split opa, split ino tsaka Lutino hen, ano yun eh, anak yun ko. Kaya hindi natin sure kung opaline yung mga Lutino na lumabas na yun. Tapos 2 pale follow,
no, na painakay natin na deads din, no. Sayang. Mga visual, mga na deads, no. Hindi natin alam ba't na dead sila. Yung ano, yung doon naman sa lutino naman, malayo na kasi ang agwat nila yung pagitan kaya ano. Siguro kaya na dead yung mga ano, yung inakay na daganan siguro nung ano, nung mga naunang inakay sa kanya, ano. Ngayon pagtingin natin wala na talaga yung ano, yung inakay. So yun, bawi tayo next clutch mga kaibon. Kaya next clutch siguro doon tayo magpaparaffle ulit, baka next year na. Iko-condition natin ulit yung mga ibon natin. Magsasalang tayo ng 10 pares dito sa ibunan natin para naman next clutch marami tayong mga painakay, marami tayong mga ipamimigay, no. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.